Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi, 'di ba? Meron akong sasagutin na tanong dito. Tanong, sorry, comment pala. So ito si Lawrence Paredes. Ito yung nangyari kagabi, no, yung kay Master Gala na na video. Sabi niya dito, alam mo kung hangin na binuga, gagalaw yung papel kasi mas magaan yung gilid ng papel kumpara mo sa lapis hunghang. Pag kayo magko-comment sa akin, wag nyo kong sasabihin ng hunghang, ibigay nyo lang yung ano nyo. Di ba halatang butthurt kayo eh. E di ginantihan din kita, tanga-tanga mong bobo. Ito lang titingnan nyo, no? Ang argument niya, una daw gagalaw yung papel kasi mas magaan yung gilid ng papel kumpara mo sa lapis hunghang. Men, 'di ba? Unang-una, maraming cut yung video. Hindi natin alam kung ano nangyari. Naniniwala ka doon? So, ibig mo sabihin naniniwala ka doon sa nangyari na 'yon, men? Nagumalaw yung lapis ni Master Gala. Hindi mo pwedeng i-argument na gagalaw yung papel, 'di ba? Magaan yung gilid ng papel kasi marami nang gumawa niyan, men, before. Si Ma'am Maggie the Creepy. Gagalaw, tingnan mo ha, dito. Hinihipan yung lapis niya dito. Paano ko nasabing hinihipan yung lapis ni Ma'am Maggie the Creepy dito? Tingnan mo yung yung kandila niya. Oh, 'di ba hinihipan yung kandila pero walang reaksyon yung papel? Kasi yung paghihip niyan, controlled yan eh. 'Di ba? Ibig sabihin malakas yung hihip, hindi nga yung lapis hindi nga pumalag eh. Ang kaya mas nauunang pumalag yung lapis kaysa sa papel kasi unstable yung pagkakalagay ng lapis. Bibigyan kita ng example wala naman sa weight yan eh. Ito kay James Randi, bibigyan kita ng isang example. Yung dinibunk ni James Randi si Heinrich, 'di ba? Si Heydrich pala, sorry. Dinemonstrate ni James Randi yan, yung do sa pencil. Pakita natin dito kung paano pinapagalaw yung lapis. Kasi dito, may power si Heinrich na napapagalaw niya yung lapis. Ito yun, oh. Papakita ko muna sa inyo. Sana hindi ako makopyright dito ng BBC. So, ito yung lapis, Gumagalaw yung lapis. Nasa gilid ng lamesa yung lapis. Pencil for you with just psychic powers. Very well. May psychic power daw to. Yung lapis, nilagay niya dito sa gilid. 'Di ba? Tapos pagagalawin niya. Diba? Gumagalaw yung lapis. Ang explanation ni James Randi dyan, kaya napapagalaw yung lapis kasi nga nilagay mo sa position yung lapis na unstable. Konting gust ng wind lang, gagalaw talaga yan kasi nga unstable yung kinalalagyan ng lapis. Wala sa gaan o sa ano yan. Rather simple, because the pencil reacts to even the currents of the air conditioning in this studio. It will be very difficult to try to put controls on it in such a way that normal currents of air that are present all the time would not move the pencil. For example. Diba? Dinemonstrate niya. Alright, you're not... Kasi nga, madaling magalaw yan. Kasi dito sa Charlie settings ni Master Gala, unstable yung lapis dyan. Nakapatong siya sa isang lapis din eh. Na hanging inabalance siya eh. Diba? Huwag mo ikakatwira na dapat yung bond paper gumalaw. Kasi slightest breeze, gagalaw talaga yung lapis. 'Di ba? Hindi mo naman hihipa ng sobrang lakas, dinahalata sila. Ganon.
Yun talaga, gagalaw yung papel doon kung pero yung slight breeze lang, yung dito nga na example dito kay ano kay Ma'am Maggie the Creepy, di ba? May humihihip na dito. At inamin to ni Ma'am Maggie the Creepy. Kasi tinanong ko sa kanya yan kung kasama mo ba si Donsky dyan. Kasi di ba dati, hindi pala, ang kasama niya pala dyan si Bainad TV, yung tito niya. Tama ba ako? Tito ba ni Ma'am Maggie the Creepy? Dito, humihihip siya, namamatay yung kandila, pero bakit yung papel hindi gumagalaw? Yan, mas malapit pa ihihip niyan, ano? Kaya wag mo ikakatwiran na na mas mauuna yung tapos sasabihan mo pa akong hunghang. Yun na hindi ko matatanggap Di ba? Kung kukontrahin nyo ko, okay lang na kumontra. Wag na magsalita ng mga hunghang-hunghang na yan. Di ba? E di, dinali din kita. Di ba? Nagmumura lang naman ako sa mga taong mahihina ang ulo. Katulad mo. Di ba? Dito maliwanag kasi unang-una, malayo yung humihihip, nasa taas. Ang nagre-react nga lang yung yung pagsiso ng lapis Di ba? Tsaka yung apoy. Pero yung papel, hindi talaga yon. Tapos dito sa part na to, tinan mo ha, bigla nagbago na yung anggulo ng camera. Dito naggumalaw. Charlie, are you here? Oh my gosh. So, sobrang hina lang ng blow enough para gumalaw yung unstable na lapis. Hindi naman yung ano talaga yan? Gagalaw talaga yan. I-testing mo. Maglagay ka ng bond paper dyan. May bond paper ba ako dito? Wait lang ha. Ko lang. Ito, isi-simulate natin yung hihip ha. Kung tatangayin yung bond paper. Diba? Hindi tatangayin yung bond paper niyan, men. Kasi kontrolado yung paghihip Wait lang. Ang sasabihin mo naman, kasi yung bond paper niya may tupi-tupi. Gagayahin ko yung yung itsura niya na may tupi-tupi yung bond paper. Wait lang. O yan may din yan. May gusot-gusot na katulad dun kay Master Gala. O hihipan ko Gagalaw pa rin ang hindi gumagalaw yung papel. Ano ba? Putang ina naman Paninindigan lahat para hindi lang maging uto-uto O, ika-crumpled ko pa yung papel kasi baka mamaya yung kay Master Gala, mas crumpled pa dyan. O, ayan mas crumpled yan dun sa papel ni Master Gala. O, diba? Gumagalaw pa rin yung lapis na hindi gumagalaw yung papel. Ano ba? O, diba? Oh, ano pa ba yung yung kagabi naman yung concern, ang palusot naman ni Ma'am Veronica na mas kilala niya daw si Master Gala kaysa sa akin. 'Di ba? Naglalaro lang daw si Master Gala diyan. Nilalaro lang daw ni Master. Tingnan mo kung gaano natin i-adjust yung isip natin. Mailusot lang yung Mailusot lang yung idol. 'Di ba? Tapos may mini-mention pa siya na sa farm ko, pambira, wala namang kinalaman yung farm mo Di ba? Come on. Ang sabi mo, naglalaro lang si Master Gala. Nagbigay na ng disclaimer dito si Master Gala. I-debunk natin ito Ang sabi dito ni Master Gala, wait lang bagal yung internet. Paalala lang mga master, yung mga lahat ng napanood yung video ay wala po yung gawa-gawa at ito po ay base po sa talagang nangyari sa video at wala daw gawa-gawa. Naglalaro? 'Di ba? Ang sabi ni Ma'am Veronica Sulit na kilalang kilala ka daw niya, naglalaro ka lang daw. Dinidibang ka ng supporter mo, men. 'Di ba, Ma'am Veronica Sulit? Yun ang sinasabi ko sa inyo, yan din yung kumontra sa akin yung kay Jay Costura na hindi daw tanong ng tanong si Jay Costura. Bihira. Hindi huwag kayo magagalit sa akin kasi china-challenge kasi ako nung mga supporter neto ni Master Gala. Isa pang debunk isa pang debunk. nasa sa inyo naman po yung paniniwala na sabi niya nasa sa inyo. Kaya kung ano sabihin ko dito,
may permiso ni Master Gala. O, di ba? O next, yung sasabihin pa ni Master Gala dito. Kung hindi po kayo maniniwala. Alam ko may mga magko-comment dyan na hindi naman maniniwala, hindi natin ipiplease ang lahat na maniwala. Pero nasa sa atin nga iyan. At sinasabi ko lang na pati yung mga audio na narinig ninyo sa buong video kahit sa part 1 at itong last part na ito ay lahat po yan ay legit na nai-record po na. Oo. Di ba? Ang sabi ni Ma'am Veronica, naglalaro ka lang daw eh. Palusot eh. Naglalaro ka lang daw eh, sabi ng supporter mo kagabi eh. Natin. Meron pa akong ipapakita sa inyo isa pang video na makikita nyo dyan sa screen na since ito ay 11:30 PM nangyari. May sasabihin pa dito si Master Gala. Gala. And then parang may nakatayo na wala katiwala. Alam ko, nagtiwala kayo, minahal nyo si Master G. Hindi naman totally mahal na mahal, charot. Ay, from the start, hindi tayo gumagawa ng mga peke. Oh, from the start, di daw gumagawa ng peke. O, i-debunk natin, di ba? May inamin ka before na ginawa mong peke, di ba? Nakakalimutan na ni Master Gala yun. O. Hinahanap ko yung, yung video na kung saan ka umamin na fake. Yung may gumawa ka ng fake. Di ba? Binura mo na rin pala yata. I don't know, hindi ko na makita eh. Or hindi ko lang talaga makita. Pero shortcut mga kababayan ko, i-search nyo itong itong video ko, ang title, Master Gala umamin sa video niya. Andyan yung pag-amin niya na gumawa siya ng fake. At meron pa siya isang fake na video na ginawa na may tali dyan. Bale, dalawa yung na-document ko na video na ginawa niyang fake. So, debunk si Master Gala dito. Dito yung pahayag niya na umaamin siya mismo sa video na to. Diba? Tingnan nga natin kung maipi-preview yung sinabi niya dito. Na aaminin ko, it's not true. It's a fake. Diba? Umamin na siya before. Kaya yung sinabi niya na from the start daw hindi siya gumagawa ng fake. Debunked. Diba? Ano pa ba yung mga comment nyo dito? Wala na itong original video na to, hindi ko na makita. Don't know, baka kayo makikita nyo, no? Pero hindi ko na makita to. Ang title ng video na yan, Master Gala, gumawa ako ng fake. Hanapin nyo yun. Diba? Or kung hindi nyo mahanap, panoorin nyo itong video ko na to, Master Gala umamin sa video niya. Tapos as usual, yung mga supporter ni Master Gala, galit na galit sa baba. O ano ngayon, kung umamin, matagal na yon. Pero nagko-conflict pa rin sa sinasabi niya na from the very beginning, hindi siya namimeke. Diba? Doon pa nga lang, medyo nilalansin na tayo ni Master Gala doon, man. Ano ba bang mga comment dito? Sabi ni Sir, anong name nito ni Sir? Name ng channel. Si Taris Kinaray. Sabi niya, pasado sa akin ang video ni Master Gala. Okay lang kung gumawa siya ng fake dati. Hindi nga dati ginawa na rin ulit ngayon. Kayo, bahala kayo, no? Wala din siyang pakialam kung debunk mo yan. Basta kumita lang kasi nga kahit mag-debunk ka ng fake, di din nagbabago, ganun pa din. No! May nagbabago! 'Di ba? May mga nalala, fake pala 'yon. 'Di ba meron? Ikaw nga napa-comment ka sa akin eh. Hindi ba bago 'yon? Na ano? 'Di ba? Ganun pa rin, lalong sumisikat pa. Parang ikaw sa kabaliktaran kung wala sila, di ka kikita. No! Kino-content ko nga si Diwata kahit wala ya si Master Gala eh. Di ba? Ikaw naman. Bakit yung mga idol mo ba yan? Kung walang sementeryo, walang multo, kikita ba yan? Napaka-bobo naman ng mga netong mga supporter ni Master Gala. Anyway, mga kababayan ko, yun lang ba? Yun lang. So tuloy tayo dito sa
main content natin, mga kababayan ko. Ano ba yung ni-request sa akin video? Kay MGS to eh. Doon sa bata na may powers daw. Tingnan natin. Yung nagpapa-apoy. Tingnan nga natin yun. Gawin natin uli yung yung pinagbabawal na technique. Fire starter. Tingnan nga natin to. Mukhang okay to ah. Wait lang, aayusin ko lang tong screen. Alam nyo na ang dahilan kung bakit ganito ako mag-react ha. Kung kinakain ng screen ko yung nire-reactan ko. Ito ay reference lang naman kasi. Noong 2011, nung itinampok namin ang Di Manoy tinaguriang batang fire starter, meron siyang kakayahang gumawa raw ng apoy. Kamusta na kaya siya ngayon? Nagliliyab ang balita noong 2011 tungkol sa isang 3 taong gulang na bata mula sa Antique na Di Mano. May kakayahang makapagsimula ng apoy gamit lang ang kanyang isipan. Pyro pala to eh, no? Sagan siyang fire starter. Sa tuwing bibigkasin daw ng batang si Emma, ang salitang apoy, di umano, nagkakaroon daw ng sunog. Ang bata, itinago natin noon sa pangalang Emma. Pag sabi ng bata, may apoy ang radyo, unan, kumot, banig, mga damit namin sa sa parador. Tinitingnan namin parang umaapoy. Sa takot noon ng kanyang mga magulang, agad pa siyang pinabinyagan. Pero bago pa man magsimula ang binyag, maya-maya pa, nasunog ang bulletin board ng simbahan. 2011 pa to, no? Pero ito yung nakakapagtaka. Nandun yung bata sa kabilang, kabilang dako ng simbahan yung nasusunog. Hindi ko rin ma-explain yun eh. Nanggaling siguro sa labas, merong talagang hindi lang natin ma-explain kung sino talagang gumagawa. But definitely hindi siya tao. Dahil sa mga nangyaring kababalaghan, dinagsa ang bahay ni na Emma. Explain nga, naglapit kami sa expert, sa professional chemist. Parang kaiba paranormal phenomenon. Mutant yata to eh, no? Ang kwento ng sinasabing batang fire starter sa Antique, tinutukan ng local reporter na si Peter Zaldivar. Biglang lumobo agad yung balita na yon. Ilang linggo din yung sinubaybayan ng tao nun para lang mabangan ko na nung update dun sa bata. Tandang-tanda pa raw ni Peter nung sa gitna ng kanyang coverage, ang speaker sa loob ng bahay ng bata biglang lumiyab kahit hindi naman daw ito nakasaksak. Bigla ka lang sabi mo, saan yung nanggaling yung apoy? Bigla lang umiyak yung bata, lilitaw agad yung apoy. So syempre, meron bang kababalaghan na nangyari doon sa pag-iyak ng bata o may ibang tao nagsindi doon? Feeling ko yung mga magulang. Dapat pag ini-interview yung dalawang magulang katabi. Dapat ganito when it comes to paranormal kasi, dapat na tayo. Gumagawa na tayo ng control. 'Di ba? Unang control, siguraduhin muna na walang ibang tao sa bahay. I-scan muna yung bahay, i-clearing muna. Pag na-clear na yung bahay, i-interviewin yung bata kasama yung nanay at tatay at yung kamay nila nakaganon sa lamesa. Yun yung mga control na naiisip ko na dapat ginagawa, di ba? Yung apoy. Makikita ko na pag umiiyak yung bata, lumalabas talaga yung apoy. Kahit saan. Kung gusto niya sunugin yung bahay niya, kung hindi mapula, maubos talaga yung bahay. Pero si Peter, Sa una, medyo gimmick. Siyempre, nakatutok ako doon hanggang gabi. So makikita mo na gusto din ng pamilya ng tulong pansin. Pinagawa ng bahay, pinabinyagan, pinag-aral, araw-araw may pagkain. So, posible na magawa nila dun kasi syempre sa background din ng family, galing sa mga carnival.
Okay, di ba? Ayun naman pala. Makalipas ang halos isang dekada, binalikan namin ang pamilya ni Emma. Hanggang natuntun namin ang kanyang ina, si Tina. Hindi nito tunay na pangalan. Pinasubalian niya ang mga paratang at haka-haka. Andit man nga amon mo kara, syempre, ikaw mismo, ikaw man ka sakripisyo. Depende, tanan, ikananda kung mapati, tanda kung hindi. Yun nga, ito ha. Kasi ang sinasabi ni nanay dito, siyempre ikaw mismo magsasakripisyo. Parang imposible namin magawa sa anak namin yung ganun. Ate, meron nga sariling anak binubugaw ng nanay eh. 'Di ba? Hindi naman yan eh. Hindi naman unusual yan eh. Meron talaga yan. Meron nga sinusuga sa cybersex yung anak eh. 'Di ba? Meron nga sanggol binibenta eh. Para magkapera yung Maraming ganyan. Wag niyong sasabihin na sino ba naman magulang ang May mga gumagawa, no? Ikaw mismo, ikaw man ka sakripisyo. Depende, tanan, ikananda kung mapati, tanda kung hindi. Ang una, inatingala kami kay kung magambal, tana, daw, bala tuod. Nakalbaan gani kami man. Amuray, ginabantayan lang, mga ginapabayaan. Pero ang pinakakinikilabutan si Tina sa lahat kapag binabalikan daw niya kung paanong nagkasunog sa simbahan noong bininyagan ng kanyang anak. Sang tana katugin gimbunyagan, nasunog ang bulletin board kang simbahan. Timayad gani ningagaw man to, nakita lagi. Nakalbaan man iya sa father, nakalbaan. Tugin hingagaw nakabunyag. Nakalbaan man kami. Damo din agad to sa una. May taga Laguna nga sidekick, sila na pastor. Psychic. Tapos mga albularyo. Ang isa sa mga pastor na tumutok daw noon kay Emma, si Pastor Oscar. At ang pastor daw ang makakapagpatotoo na hindi gawa-gawa ng pamilya ni Emma ang nangyaring kaguluhan noon. Ben mga rosary, ang mga kaahoy na kasunog sa ila balay. Alimbawa sa ila tupad balay, ang balon niya binga kadto kato sunog to imo parador. Pagbukas to ka parador sa tupad to nila balay sunog na. So dito ako ginambalan nga masunog ako. Siyempre sa mind, meditate kami kay Lord. Salamat mo kay Lord nga wala ko nasunog ang mga after 1.5 days. Dahil hindi ka naman kaya talaga sunugin nung magsusunog. Pero wala iko kaluwais. Pag abot ko sila balay, nakapiyong lang ko paghapa ko sa katrigol. Pero ang daba-daba nga ako niya jogging pants ag t-shirt. In fact, dako gani ang sunog. Ginpatay lang sang nanay sa nakita sang pakaisaya sa piyak balay. At matapos nga ang ilang araw na kasama ni Pastor si Emma, ang pastor merong natuklasan daw sa bata. Parang apoy na kumalat ang balita noong 2011 ang tungkol sa isang bata sa Antique na pinaniniwalaang May mga fire tulong nang starter nagbigay. o may kakayahan na lumikha ng apoy sa pamagitan lang ng kanyang isipan. Nasaan na yung bata? Sa spontaneous combustion, may tatlong sangkap. Fuel, oxygen, at saka yung heat. Kapag may absent doon, hindi magaganap ang apoy. Ngayon, doon sa footage, ang absent ay yung panggatong at yung init. Kasi yung init sa pamamagitan ng kamay o kaya ng isip ay hindi sapat upang magdulot ng ignition. Wala rin naman direct evidence na puro testimony lang. Makalipas nga naman, halos isang dekada, kamusta na nga ba si Emma? Heto na siya ngayon, 12 anyos na, bagamat sakitin daw. Dati ra daw permita na nagalipong. Kita lamang kay sa asaragyan na lipong. 2016 daw may bukol wala siya. Amo tungogin kuha sa likod dako. Di amo ra sa eskwelahan na daw ra gid tinamanan. Bisan gani puro magsulat ka ngaran na daw. Hindi man kamaan magbasa. Kun abuton nga gasarahanan lang. No read, no write yung bata. Tana bala, tanang sara. Pero amo ra parte lang garing tana mag-agat na buton. Gawal dra. Ano isip bata. Gustuhin man daw nilang ipa-check up si Emma. Walang-wala raw sila. Lalo pat nagtigil pasada ang ama ng tahanan simula nung nagka-lockdown. Kaya para matulungan ang pamilya, pina-check up ng aming programa si Emma sa isang espesyalista.
Remnant na lang, scar formation na lang dyan siya. Nagsuwas abscess abi siya. Nagulat ako, parang healthy siya kasi ang liit niya noon, malnourished. Kaso nga lang, slow learner because of the previous sickness niya. Hindi yan umiimik kahit noon eh. Pwede rin siya naming bigyan ng vitamins. And yung sa school, refer namin ulit siya sa MSWDO kung anong pwedeng matulong. Pero ang malaking tanong ngayon, may nangyayari pa bang pagsusunog sa kanilang bahay? At kapag Wala na, kumita na eh. at napansin ng aming team na si Emma may mga peklat na mula raw sa pagkakapasok. May sa ulo, sa mga paa. Ang sa ulo na gani, ura na natubuan pa kang buhok. Tabunan na lang. Pero ang mga peklat, bunga pa raw ng pagkakapaso ni Emma. Noong siya'y 3 taong gulang pa lang, ayon sa kanyang ina. Bagamat ang mga nangyaring yon, hindi na raw naulit pa. Kasi nga, Pero kumita Pastor na. Oscar na tumutok noon kay Emma, may nakakapanindig balahibong isiniwala. Hindi siya ang fire starters. Ang bata wala na connection sa ila. Kay biskan layo ang bata sa ila place may gakasunog. Ang bata gakatulog, gakasunog na. Balang mga espiritu nga man na ginambal nila nga duwende kung nagasa ang istorya daw ang determina siya may Duwende na naman. ginasipal sila likod balay. Awakening lang sang Ginoo guro sa mga tao nga mag-open kita Bible. After tong pamilya sang bata Hindi. Bible. So yun na yun. Naging masalimuot man ang kabataan ni Emma, umaasa pa rin ang kanyang pamilya na lahat ng yon lipas na. So yun yun. Hindi, for me, mas may credibility yung yung sinabi nung journalist na nag sa kanila. Parang nagsuri. Or gumawa ng expose sa kanila nun. Kasi napag-aralan yung history ng pamilya eh. Yung history ng pamilya kasi, nagtrabaho sa karnabal. At saka yung simula nung nangyari sa bata yan, maraming tulong na dumating. Nangyari kasi kumita na eh. Doon pa nga lang sa hindi na naulit. Kasi kung let's say halimbawa, yan ay power mismo ng bata. Or kung ano pa man, dapat hindi natitigil yan eh. Constant dapat yan eh. Kahit hindi nakatingin yung camera or dapat nangyayari yan eh. Pero napapansin nyo, nangyayari yung mga apoy na wala namang kinalaman yung bata. Ang explain ng pastor kasi daw, duwende daw yung gumagawa. Wala nakarinig ng duwende. Di ba? Kahit daw tulog yung bata, nagkakaroon ng apoy, di ba? Malaki ang possibilities na na yung mga magulang din na may gawa nun. Kasi pwedeng gawa ng yan eh, pwedeng gawa ng controlled experiment yan eh. Or yung parang nasa siya, yung monitored siya. 'Di ba? Sayang yung opportunity ng bata pa. Pero maliwanag na wala na ngayon. Ibig sabihin, kumita na kasi yung gimmick. Kaya, kaya hindi na nangyari. So just imagine, dapat may mga ibang nangyayari na rin ganyan. Pero parang napakabihira naman yata. 'Di ba? Or pwede mutant si ate, Pero for me, hindi. Mas may credibility yung testimonya nung journalist na nag-cover dati. Kasi may pinag-aralan yun eh. Alam niya kung paano magsaliksik. 'Di ba? May mga benefits daw kasi na nakukuha yung pamilya nung simula 'di ba? May mga nagpapadalang pagkain, ng tulong. At nung tumamlay na, nawala na yung apoy-apoy. Diba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.